Morning po sa inyong lahat. Okay, tayo po ay mag-aaral po sa Panginoon ng Pagpapasipilitis sa sana. Nasa-challenge pa ako doon sa sinasabi ni BGC. Actually, siguro i-remind ko po yung mga Bible study leaders na pagka nandiyan po si BGC, maaari i-explain natin ito Bible studies na. Kasi nakakano po sa kanya yung lalo siya na ng papito yung naghahanap siya ng yung translator na minsan magkano po siya sa talagang nag-ano siya. So kawawa naman din po. At kaya din po natin gawin. Tumingin po sa kanya ng sabi ko, during the preaching ko yung videos na ari kung pwede bang gawin po Tagalog para mag-explain po namin kung paano. Nag-agree naman po siya. Hindi naman po siya. Okay, sa ating pong pag-aaral po sa mga ito ay yung call to eternal life. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 6 to 7. Ang sabi po niya rito, sa basahin po siya sa NIV, ang sabi po niya, remember him before the silver cord is severed, or the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, or the wheel broken in the wheel, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who give it. Dito sa Tagalog, ang sabi po niya, darating na ang malalagot ang tali-talang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alhanin mo siya bago manumbalik sa alabo ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay bumalik sa Diyos na may bigay. Tayo po nalangin. Lord, maraming pong salamat Panginoon God sa mga ito Panginoon. Maraming pong salamat Diyos na i-remind niyo po kami ulit Panginoon God na ang buhay nito Panginoon God sa matalang Panginoon God. Ano ito rito tugas Panginoon God at babalik po Panginoon God kung saan kami nagkagamit Panginoon. Masalamat po sa inyong biyaya Panginoon God. Dalayan po po Diyos ng Panginoon Espiritu Santo sa mga sa amin Panginoon. At siya po ibigay sa amin ng pakunawa at panugan sa mga ito Panginoon. Purihin ka po, Diyos. Ito po ang dalangin Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. So ito po yung isa sa mga tinatalakay natin is yung call to eternal life. So siguro nung panahon na po namin sa Saudi, way back 1982, nasa Saudi na po ako 1982. And during that time, nung parang napako, tuti pa ako dumating sa Saudi. So, I always remember yung bang tradisyon natin na pagdating ng November 1st, naroon po yung ating pag-celebrate ng All Souls Day. So, while celebrating, yung bang tayo po yung nag-celebrate doon sa All Souls Day, yung bang mga Westerns na celebration ay minsan nakakadala sa mga Pilipino, daladalan po nila yun. Sumasama po tayo. Ando doon po yung nagka-practice na ng yung Halloween, yung ibang creatures na makikita mo yung mukha ay hindi naman kaya-aya. So, sa madaling sabi, imbes yung ating pagtutunan ng bagay ay yung kaluluwa natin na pagdating ng panahon, babalik po tayo sa alipunta. Kaya sabi po ito, doon po sa ating pag-aaral sa mga ito, ma-observa naman siguro natin doon sa Manila, no? Yung pagdating ng All Souls Day, napaka-traffic, kasi lahat po nagpupunta sa cemetery, nag-celebrate po sila doon sa sinasabing All Souls Day. At lagi nating nakikita yung ating mga ninuno, kung hindi po tayo mga Kristiyano, lagi natin na naghahanda ka ng pagkain, nagdadala po ng klaseng mga dadalhin doon sa harapan ng cemetery o libingan. So, sabi ko ito, the reason is most of the Metro Manilans have gone to their home provinces to pay their respects to their dead and take the time to reunite with their families and friends
This is good tradition so long as we do not mistake that we are ministering to the dead because the dead are no longer dead. Kaya kung minsan marilas natin na ano ba yung mga, habang tumatagal kasi po yung isang Kristiyano, maisip natin na marami tayong mga paniwala doon na kung hindi pa tayo nakakala sa Diyos, nalidisip tayo. Naantayin, napapahamak yung ating kaluluwa. Naalala ko pa ngayong mga bata pa kami nung nasa, alam mo naman sa Mindanao, lalo doon sa amin, mix po kami ng mga literin. Actually, yung mga klase po ng mga literin, marami sila. Then, during celebration, ang sabi sa atin, criticize tayo. Sabi sa akin, Lopez, bakit nag-celebrate kayo ng pagkamatay? Sa amin, pagka nailibing na, wala na siya. Because we believe, sabi niya, because we believe sa letter M na kung namatay ang isang tao, sabi niya, it is the will of God at siya ay pabalik sa Diyos. Yun ang sabi niya. For as long as you are doing good deeds, ang sabi niya. So marami sa kanila naniwala na through indulgence, mapupunta sila sa langit. But for us Christian, yun po yung ating pinagsikapan through our faith in the Lord Jesus Christ. So ang sabi ko rito, where do the dead go? What happens when a person dies? So ito po yung pag-aaral natin sa book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 6 up to 7. What happens when we die? When we die, the body will return to the earth. Pag tayo matay, yung ating katawan ay babalik po sa lupa. When a person dies, the body goes back to dust. In fact, the body is called dust here by the preacher, yung mga ngarag, yung sa book of Ecclesiastes. Lagi po niya sinasabi ni Solomon na walang saysay. Nang buhay pag wala sa Diyos, actually, pag titingnan mo yung mga preacher natin sa ngayon, no? Meron iba sa kanila na hindi consider Solomon ay hindi siya ligtas. But for me, it's up to God kung ano po yung sitwasyon ni Solomon noong unang panahon, kung siya pwede ligtas o hindi. But here, ang sabi niya, the body is just a temporary shelter for man while he is on earth. So this is just a temporary shelter. Hindi po siya permanente. Na pagdating ng panahon, itong shelter na ito ay nabubuhay siya. Then sabi niya rito, when the time comes, we will die, and the body goes back to the dust where it came from. Kaya kung minsan yung buhay natin Kristiyano, nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na hindi naman para sa Diyos. Kung minsan marami tayong mga plano sa buhay, na ang intensyon talaga natin is yung ating buhay ay mapapasagana siya. Then sabi niya rito, ang una sabi nito, the body will return to the earth. Then first ang sabi niya, the body is just a tent and a house and a clothing. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 10. The body is necessary container for the spirit of man while he is in state of mortality. Magkasaro para itong katawan natin, para lang siyang, tingin mo lang, para lang siyang timba, isang container na, normal na po siya. At dahil, nasisira siya, ang babalik siya kung saan siya nagagaling. Kaya sabi niya rito doon sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 1 to 10, sa Tagalog po. Alam namin kapag nasira ang tuldang tinitahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailan may masisira. Isang tahanan ginagawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa tuldang ito at labis na nanarabik sa aming mga tahanang makalangit. Yun po yung sabi ni Paul. Sabi ni Paul, nanarabik siya. Whereas Christian today, tayo po ba yung nanarabik pagdating ng panahon na yun? Iniisip po ba natin na at the end of our journey dito sa lupa na ito, ang ating puntahan ay sa langit. Kaya yung karamihan sa mga Christian, minsan nalungkot ako eh. One time, meron kaming meeting doon sa isang church natin. Most of the Christians, they are willing to go to Bible study, they are willing to baptize in the Spirit, but at the end, they refuse to do the works of God.
Ay, hindi po kuya kasi nung nakarang linggo, ako na pong nakakasayin dyan. Nakita po yung mga kapatid. Ay kuya, magkasunod na po akong huwag po kayo magalit as mga worship leaders. Sabi niya ito, sabi niya ni Paul, sabi niya, hindi, sabi niya, dumarayan kami habang kami nasa tulang ito. Habang kami sa katawang ito, na-experience namin yung ano yung dapat na-experience ng isang Kristiyano bilang tunay na manampalataya. Hindi po tayo nag-enjoy lamang. It's not because we receive good salary. Pwede natin bilhin yung ating mabibili. But then sabi ni Paul, sabi niya, dumarayan kami. Dumadanas kami ng lahat ng kahirapan. But then ang aming inaasahan, sabi niya, kami na nanabig sa aming tahanan, makalangit. Then sabi niya sa verse 10, upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpuan. Nakikita po yung nasa po. At dahil na our journey, maybe makikita natin na successful tayo sa lupa. Mga anak niyo na pag-aral niyo sa magandang eskwelahan, naging professional sila. Umaring tayo na successful po sa ating trabaho sa buhay. Ba't hindi natin naasam-asam yung makalangit na bagay na pagdating ng panahon, hindi tayo matagpuan ng Diyos na buhay. Yan ang sabi niya, sabi niya rito, habang nakatira kami sa tudang ito, kami naghinagpis at dumaraing, hindi dahil sa nais naming iwaksi ang katawang magpanglupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panglangit. That's why last week I was surprised, no? When one of our PE na sabi niya, it's not true to be yung hindi na totoo na tayo po. Actually, ako, ina-accept ko yung koreksyon. At ang sabi ko, yes, totoo po yan. Hindi po madali magsabi ng Kristiyano ay masayang tunay. Pati ang sabi ni Paul, ang karisma niya, kahit na dumayan tayo sa paghinagpis, dumaan mo tayo sa trials, naroon po yung ikaw po yung ay nagluluksa ka, kung mayroon po mamatay sa iyong pamilya. Anong dumanas ka ng kahirapan, kung nagsakit naman. So hindi ka nag-enjoy. But it's time for enjoyment with the Lord. Praisings of God, there is always joy. Amen po mga kapatid? Pag oras ng kalungkutan, huwag ka magpapitid na ikaw ay masaya. Kasi sinabi yan ng Panginoon, time na bumulong ka, you have to mourn. Time na mag-enjoy ka, you have to enjoy. Time na mag-prosper ka, you have to enjoy your prosperity. But then do not, huwag mong kalimutan ang Diyos. Yang sabi niya rito, dahil nais naming maiwaksin ang katawang paglupa, kundi dahil nais naming mabihisan kami ng, ang sabi ito, mabihisan ng katawang panglangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ko nga, it's not easy to become a Christian. It's not easy just because we receive a lot of money from our job, every month we receive nice salary, or we have a nice clothing. No. But you have to understand that sometimes dadaan ka po sa kalungkutan. Kasi anong sabi ni Paul? Para daw tayo ay mabihisan ng katawang panglangit. Diyan sabi niya, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Yan sabi niya doon sa verses, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan na inahanda ng Panginoon sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya dapat natin isipin, church, hindi po tayo nabubuhay doon sa mga bagay na nagpapasyahan lang sa atin. Dapat tayo nabubuhay sa ngayon doon sa mga bagay na ating maniasahan na hindi natin nakikita. Kaya nakakalungkot po sa aming sa aming naglilid sa church na minsan we are being criticized. Dahil masyado daw kami parang parisiyo. No. What we
need is only to tell the truth about the words of God. Ang sabi mo doon sa grupo natin sa kabilang church, ang sabi ko, you have to understand na maski ganito lang itsura ng inyong mga apprentice leader. Because we are criticized and we are being called the so-called elders of the church. Yes. Totoo po yun. Then I encourage them, let us continue. Do not entertain those criticism. For as long as you obey the Lord and you live according to the will of God. Let us continue. Maski tayo nag-criticize, not only me, not only those apprentice leaders, even those fellow believers inside the church, let us continue to serve the Lord. Amen. Amen? Yan sabi niya, sapagkat namuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito ng aming kinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Di ba tayo, di ba? Lagi tayo nagpipray ng Lord, protect me, Lord God. While I'm driving, Lord, I need your protection. Protect those behind me and in front of me, Lord. Beside me, the left side and the right side. Protect those cars, Lord. For what? If God allow you to die today, God has a purpose. If God allow you to get an accident today, God has a purpose. And that purpose is for the glory of His name. Kaya ang sabi ni Paul, gusto namin umalis dito sa lugar nito. Gusto namin umalis dito sa aming tahanan na ito. Para makamtan namin yung tahanan na walang hanggan na ihandog ng Diyos para sa amin. Kaya nga sabi natin minsan ba, Lord, huwag niyo pong hayaan Panginoon God na magkasakit ako tayo. Kung minsan napaka-selfish natin when it comes to prayers. Lord, do not allow any kinds of sicknesses, Lord God, that will harm my body, Lord God, and also to my family. But what if God allow it to happen? Anong maramdaman niyo kung inalaw ng Panginoon na mangyari? Anong maramdaman niyo kung inalaw ng Panginoon kagaya ko nagkasakit ako 3 sakit na? Na-operahan ako 3 beses? What will you do? Are you going to continue to serve the Lord? Ang motto ko po ay, I will continue to serve the Lord even though madanas ako sa ganong klaseng mga naganasan. Hindi po nga kayo normal danas ng mga ganong klaseng sakit, di ba? Nadalasan po siya, Forestale, ang sabi ko doon sa grupo, doon sa kabilang church, sabi ko, inabot na kami ng gabi doon sa pag-uusap lang sa isang bagay na napaklik. But then you have to realize, sabi ko sila na, you have to think it 100 times bago kayo magkukuminto laban doon sa nagkukuminto sila. Think it twice, 100 times. If someone criticizes us, you have to think it twice or 100 times before na ikaw po ay magsalita sa kanila. Dinasayo mo na daw, kaya naman ang pinakanais namin maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa pilingan niya. Sapagkat lahat tayo nakaharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating magawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang. Basahin po siya sa English. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10. Sabi po niya, dito sa last verse, chapter 5, sabi po niya dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10 po ang sabi niya. Sabi niya sa verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. That's why I told them, mga leaders sa church, sabi ko sa kanila, Bible study leaders, mga apprentice leaders, you have to continue. Because at the end of our journey, God will judge us. Either it's bad or good. Sabi ko, okay, ma-discourage.
Huwag kayong magpapadala sa mga pananalita ng ibang mga kapatiran. But you have to pray for them. Sabi ko rito sa pangalawa ko, the body is just a tent. Una po, the body is just a tent, a house, a clothing. The body is necessary container of the spirit of man, while he is in state of mortality. While here on earth, and not yet in eternity, we are clothed with perishable bodies. Nagpipiris po itong katawan na ito. Amen. Hindi po ito isang parang bato-bato na hindi siya matatablan ng kanong klaseng patalim. Itong katawan ito ay nagpipiris siya pagdating po ng panahon. Pangalawa po, we must give more importance to the spirit, soul, than the body. For what does it profit a man to gain the whole world and profit his soul? Doon po sa Mark chapter 8 verse 36. Ang sabi po niya sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala sa isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kaya nga one time po na while I was in Saudi, sabi ko nga doon sa isang Bible study, sabi ko, kahit pa anong klaseng impok ang gagawin ko, kahit man dumami yung aking pera, magkaroon mo ako ng maraming properties back in the Philippines, sabi ko sa kanya. But once God teach us paano tayo mamuhay ayon sa kanyang biyaya, lahat po yung mga properties niyan, lahat po yung mga ipon niyan, mawala yan sa lahat. Kaya sabi niya, sapagkat ano ba ang mapapalas ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Alam po ng Diyos. Alam po ng Panginoon, pag marami tayong impok, marami tayong marariyan, one day, maaaring makalimutan mo siya. Nasa isip mo na yung na nagsisip ka pa rin sa Kanya. Nasa isip mo pa rin yung na ikaw po ay hindi pa resist the time. During the time of Lord Jesus Christ. Ang sabi na, Lord, nagbibigay po kami ng aming mga kapo. Nagpapasting po kami. Pero sino kinalugdan ng Panginoon? Ang kinalugdan ng Panginoon, yung wala. Yung isang makasalanan, sabi niya, walang power, hinahampas-hampas niya yung kanyang dibdib. Pero yung Pariseo, sabi niya, lahat po ginagawa na yan. Dinadala po namin yung aming kapo sa church. Dinadala po namin lahat yung kung ano pong may tutulong namin. Kami po ay nagpa-fasting every Thursday. Nag-fasting po ba kayo every Thursday? So, ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, mapahamak naman ang kanyang sarili kung makamtan naman niya ang buong mayroon sa mundo. Then sabi niya, do not fear for those who kill the body, but are unable to kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both souls and body in Hell. Matthew chapter 10 verse 28. Ang sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pupatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa inyo. Do you remember one time, church? Many times I shared this to you na sabi ko, yung taong nagdadala ng Bible papuntang Russia during nung panahon ng communism. Isa po siyang maton. Na-meet po niya yung isang pastor. Gusto niyang patayin yung pastor. Ang sabi ng pastor, kung papatayin mo ako, alam kong saan ang pupunta. Masaktan mo itong katawan na ito. Ito man mo ay maghihirap. Ang sabi niya, alam ko pa rin kung saan ako pupunta. Pero ikaw, what do you think if harm will come to you? Sabi niya sa pastor, paano kung ikaw ay namatay? Saan ka pupunta? Pag yung katawan na satan, maaaring yan masaktan ng tulo o hindi ka makakilos. You cannot move anymore because you are badly yung damage na yung katawan because of yung abuse mo sa yung katawan. Yung sabi ng maton, hindi ko alam. Nilumuhod lang siya. Yung sabi ng pastor, sabi niya, ikaw yung pinili ng Panginoon na magdadala nitong tandaan niyo yung microphase ng mga panahon? Kasi nakakabot dito. Sino mo ba kataba-taba nandito sa microphase mo siya, isang film mo siya na maliit, na ilalagay mo siya sa microphase reader. Nandun doon, billions po ang transaction na doon. Doon po nakalagay yung Biblia, yung Biblia natin. At siya po ay sinugo papuntang Russia.
Doon po nag-umpisa yung tinatawag na revival doon po sa bansang Russia. At ang totoo noon, after that, bumagsak yung buong communism. So di ba, praise the Lord? Sabi po rito, tayo po ay, huwag po tayo matakot po doon sa mga pumapatay ng ating katawan. Kaya lang po minsan yung ating buhay, di ba, ating buhay Kristiyano, madalas tayo sub-sub tayo sa paglalang, Lord, nawa Panginoon sa aking pagpasok sa trabaho, Panginoon, huwag na huwag po ako madisgrasya, Panginoon. Huwag na huwag po ako pabayaan. Huwag na huwag po ako magkasakit, Panginoon. Masyado tayong nakatuon doon po ng mga bagay. Pag hindi natin niisip, bakit tayo nakatakot? Minsan sabi nga ng isang kapatid sa akin nung Sabado, pagkatapos nung lecture natin sa ating open forum, international, sabi niya, dapat kuya, magpahinga ka rin kasi nakakaedad ka na. Sabi ko, hindi po ko nagkaedad. Talagang matanda na ako. Sabi niya, dapat kuya, magpa-check up ka ng ganito kuya kasi dapat yung every 6 months papacheck up po yan. Sabi ko, 2 years na po ako nagpa-check up. Sabi ko, siya nag-i-afraid. If one day itong container na ito, babalik lamang sa lupa, and then yung ating kaluluwa naman ay papunta sa langit. Di ba busy tayo sa lahat ng bagay? Because you want to enjoy the blessings of God. Yes, you have to enjoy. But are you sure na at the end of our journey, ang iyong kaluluwa ay babalik sa Diyos? Yan sabi po niya rito, do not fear, sabi niya. For ang sabi niya, who will destroy both soul and body in hell. Then ang pangatlo po, illustrate how God and man look at the body and soul. God always looks at the soul of a person. Even in terms of beauty, the Lord puts more importance to the beauty of the soul. 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang upas, na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Yung ating pong kaanyuan, kung ano po yung ating kaanyuan sa ngayon, kung ano po yung ating pangbihis sa ngayon, hindi po ito ang saysay sa buhay ng isang Kristiyano. Dapat natin isipin kung ano po yung mayroon dyan sa puso niyan, yung po yung ilalabas mo at magagawa mo para sa Diyos. Amen. Huwag lang yung po basta-basta. Lahat po yan, nawawala yan. Beauty, lahat po, fame, lahat yan. Yung ating profesyon, kung anong klaseng profesyon member, kung engineer man, nurse man, kung anong klase po ang sabi ko na sa kapatid, huwag po kayong mahinawa, kapatid. Although yun lang po yung tinapos, dahil ako di po tapos. Pero praise the Lord po, tinatawag po tayo ng Panginoon. Hindi ko sinasabi yung mga professional di tinatawag ng Panginoon. Mas nakakalaman po sila pag sila po ay tinatawag ng Panginoon. Kasi kuya, hindi po marunong English. Hindi, sikapin mo English. Kung mali yung grammar, huwag mo ituloy yung English mo. Kasi nawiwili po tayo doon sa mga bagay na paglabas naman. Nawiwili tayo sa mga bagay na nakikita lamang sa atin. Na, yung ating bihis, yung ating mga panlita na napakasarap pakinggan. At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Peter, sabi niya, sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas, na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang malaga sa paningin ng Diyos. Kasi pag tayo Kristiyano na, mayroon na yan sa loob. Planted na po yan sa loob yung salita ng Panginoon. Narayan po yung compassion na mayroon po tayo about sa Kristiyano. Mayroon po ba kayong compassion? Mayroon po ba kayong habag sa inyong kapwa? Pagyamanin niyo po yan. Dahil ang sabi po ng Panginoon, yan po ay nakatago lang sa inyong puso at dapat po siyang gawin para sa kaluluhati ng kanyang pangalan. Huwag po yung puro lang tayo papaganda sa sarili natin. Bili tayo ng sabi ko ng one time po, hindi ko po sinasabi na huwag po kayo magsuot ng mga original. One time po, kumakain po ako sa pizza, inibita po ako ng mga kapatiran. Marami sila. Then I was wearing a simple t-shirt and yung aking telephone na supply ng kumpanya ay Nokia. Wala pang kamera. Then sabi niya, Kuya, bakit hindi ka bumibili ng t-shirt na branded?
Ay, parang hindi ko siya masyadong maintindihan ng branding. Sabi ko, branding siguro yung may etikita na, yung pala, ang sabi niya, bakit hindi ka magsusot ng mga Levi's na t-shirt, o yung mga t-shirt na, t-shirt, basta t-shirt na maganda. Kaya sabi ko naman sa kanya, ako kasi, for as long na siya po ay malinis, amoy comfort siya, at lansado siya sa akin open siya. Madahuli pala. So yung po sabi niya rito, sabi niya rito, hindi po, even in terms of beauty, the Lord puts more importance to the beauty of the soul. Yung po yung mahalaga sa Panginoon, yung ating kaluluwa. Kung ano po yung pinakain natin sa ating kaluluwa, yung po yung panglabas mo. Kaya kung ikaw ay siksing-siksi, yung po yung pinapakain mo sa iyong kaluluwa. Pero kung simple ka lang, pansado naman yung damit mo, amoy downy ka, amoy comfort, o hindi ka naman natutugtas ka once in a while. Gusto ng Panginoon na yung po yung kanya makikita kasi yung pong laman ng iyo. Kasi pag maayos naman po yung ating kaluluwa, kung maayos po yung ating relasyon sa Diyos, hindi ka naman magiging gusgusin. Amen po, Church? Sabi niya, ang gusto ng Panginoon, sabi niya, even in terms of beauty of the Lord, puts more importance to the body, to the beauty of the soul. Man looks the external appearance. We are impressed with external adornments, gadgets, cars, clothing, looks, etc. People will buy expensive cell phones but not expensive Bibles. Kaya sabi ko doon sa grupo namin sa kabila doon, nung na one time na, sabi ko, nakita ko sila lahat, naka-cellphone ko sila. Open your Bible. Naka-cellphone ko sila lahat. Then na-encourage din. Those who have Bible, please raise your hands. Wala pong nagtataas ng kamay. Ang sabi ko, lahat po ng walang Bible, ihulog lang nyo dyan sa hulugan ng tiles ng praying. Kuya, I need one Bible. Bibilhan ko po kayo. Hindi po ako nag-joke. Sabihin niyo sa akin, ihulog niyo dyan. Gusto ko po ng Bible, kuya. Pupunta po ako sa resource center at akin po kayong bilhan ng Bible. Kasi napakahirap pumunta ron. Kailangan mo na mag-taxi. $5 ang bayad ng taxi punta sa resources, sa Evangelical Resource Center. Yung $5 yung taxi, tapos $10 yung Bible, then $15 na siya. Mahirap mo na siyang bulugin sa bulsa. Kaya sabi ito sa ating outline, man looks at the external appearance. We enjoy by looking at ourselves na we are good in good-looking person or whatever, original yung mga t-shirts or original yung pantalon. But God is after our soul. Remind ko po kayo, church. Amen. Gusto ng Panginoon, nakita ng Panginoon lagi yung ating kaluluwa. Hindi naman ibig sabihin na kayo maging kuskusin. Ay, ayaw naman ng Panginoon na kayo maging kuskusin. Anong i-present mo sa iyong kapwa na hindi mo nampaltaya kung kuskusin ka? Oy, ako po'y Kristiyano. May makikita, kuskusin ka, baliktad yung t-shirt mo. Hindi pa nalaman ng 1,000. Hindi po yun. Sabi ito, God is after our souls. We have to take care of this body. We have to take care of our soul. Feed with the words of God. Because at the end of our journey, we'll see Him face to face. Amen? So we are impressed with external adornments, gadgets, cars, clothing, looks, etc. People will buy expensive cell phones but not expensive Bibles. People have money to spend for luxuries but little money for charity. Kaya nga marami sa atin pag nagpakasyon, di ba? Enjoy tayo. We spend a lot of money going here and there. Going to the mall. Iskim North, Iskim South, o kung saan Iskim yan. But we forgot to share our blessing to the needy. Yung mahilig po ako, hindi ko pinakilas yung mahilig po ako manonood ng yung mga vloggers na charity vloggers. Nag-i-enjoy ako sa kanilang ginagawa.
Nasa-challenge niya ako, sabi ko, Lord, kung malapit na ako, Lord, yung pulang pagkain niya, pwede ko siyang padalan sa kamabigas. Hindi tayo pwede ko siyang padalan. Maski pa ilang pamilya pa, Lord, maski kung masang pa na kaya ko siyang padalhan. Pag din, napakalayo natin sa kuwait, ano ang papadala mo? Kaya nag-enjoy ako sa kanila. Because sabi rito, sila po ay karamihan sa kanila, they spend their money for but for us Christians, we enjoy spending our money for our good looks. Nag-enjoy tayo, di ba? Sabi nga nung nakasabay ko nag-imbita sa akin kumain sa pizza, sabi niya, Kuya, ba't di ka bumili ng branded t-shirt? Bakit di ka bumili ng sapatos ng mga topsider? Sabi ko, mas mahilig ako sa sapatos ng top load kaya yung gagaling sa H&M. Pero ngayon di na kasi mayroong COVID. Baka yung nagsuot ng sapatos ay namatay sa COVID at sinuot ko naman siya. Kasi yung Harris, pag namatay yung kanyang tinan na nag-COVID, dito lahat yan sa Harris Market. Kaya mag-ingat kayo bumili sa Harris Market. We must retain our position and harmonize with God. Sabi dito sa pangalawa, the Spirit will go back to God. Din ang sabi niya, death is separation. Kaya natin ng church na tayo nung umasa ngayon, I'm not saying that it's not good to pray for our safety. Pero sabi ko lang, if it will happen, there is always a purpose. Kung magkasakit pa tayo, maaksidente ka man, mayroon po yung purpose na hindi natin pwedeng tigilan. God wants us to understand lahat ng bagay na nagagaling sa Kanya. Lagi ko tandaan niya. Yan sabi niya, it's not the decision of life, hindi lamang yung hintong pangsamantala. We were created to live forever. Kaya nga pagka pinag-aralan mo yung Biblia, once yung mabasa mo yung Biblia from Genesis to Revelation, makikita mo yung plano ng Diyos. Na gusto ng Panginoon na wala pong magpipiris. Gusto ng Panginoon, pagdating ng panahon, yung tinatawag ng pamilya sa Biblia, ay mabubuo niya pagdating ng panahon. Kaya may tinatawag na millennium, na pagdating ng panahon na yun, will reign with Christ doon sa panahon. Yan, sabi niya rito, it is not the decision of life. We were created to live forever. Where we will spend our forever is determined by how we live our lives in the present. That forever, ang sabi rito, determine lamang kung paano tayo namumuhay sa ngayon dito sa panahon ito. Kaya huwag po kayo maghinawa. Ay kuya, busy po sa trabaho. Yes, wala pong masama dyan. But you have to be busy with your prayers and your communication to God. Sabi mo sa kanila, dapat po lagi po tayo magpapulungan sa Diyos. Lagi kayo tumatawag sa Kanya. It's either yung pwedeng tumawag ka na sa kasakitan ka, tumawag ka na sa kasaganaga, tumawag ka na nasa kawalan ka. Lahat po yan ay para sa Diyos. Ang problema sa Kristiyano sa ngayon, ayaw tumawag sa Diyos pag wala kang pira. Minsan nakasimangot ka pa eh. Hindi pa totoo? Minsan lungkot na lungkot ka pag wala kang pira. But you have to enjoy the presence of God. While you are praying, Lord, empty po ako, Panginoon. Still, I can sing praises and worship to the Lord. Because the Lord is my joy and my strength. Amen? Kaya sabi ko nito, ma-determine po yung ating forever kung paano po tayo namumuhay dito sa present time natin. Una po, 3 possible deaths for man. Physical death is the separation of the soul from the body. Once you die, yung katawan ay saan siya pupunta? Magsisiparate yung soul and body once you die. Yung po tinatawag na physical death. Then ang pangalawa po, spiritual death is the separation of the spirit from God. Bakit po mayroon tinatawag na separation po ng spirit from God? Dahil po ikaw po ay nakababad po sa sala, at patay po yung patay po yung espiritu mo, at wala po siyang ugnayan sa Diyos. Kaya ba makipag-ugnayan ng Diyos sa isang tulisan? Hindi po. Hindi po pwede magsama si Belial at ang ating Panginoon. Kaya ang sabi nga rito, sa pangatlo po, second eternal death, ang sabi is the separation of the spirit
from God in eternity. Pagdating ng panahon na yon, kung isang tao ay hindi totally siya nagsisisi, ay totally separated yung kaluluwa niya pagdating ng panahon sa eternity. Maliwanag po, mga kapatid? So, tatlo pong uri ng kamatayan: physical death, spiritual death, and the second death is separation of the spirit from God in eternity. Yung po yung pagdating ng panahon na i-judge po ang tao doon sa final na desisyon ng Diyos. Maging eternal life lang siya with God or eternal life in Him. Maliwanag po? Amen. Klaro po ba sa mga kapatid? Amen. Yan ang sabi po rin sa pangalawa, the spirit returns to God. When a person dies physically, the spirit returns to God. This does not mean salvation, but judgment. It is destined for man to die, but once, then judgment. Yung po yung nakalagay sa book of Hebrews, chapter 9, verse 27. Tinakla sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Man is destined to die once, and after that, judgment. Kaya wala pong purgatory. Kaya yung imbitahan ko doon sa isang namatay, sabi ko nung pagpipray ko, kuya, pagpipray ko yung kaluluwa niya. Sabi ko, hindi po. Ang pagpipray ko po yung buhay na kaluluwa. Kasi yung patay na kaluluwa, ang sabi nito, man is destined to die once, and after that, judgment. Pag binasa po natin yung Biblia, ang judgment po gagawin ng Panginoon. Pagpunta sa langit yung ating kaluluwa, pagkatapos mo mamatay, doon ka po sa temporarying paglalagyan. Hanggang pagdating ng panahon ng final judgment, may judge and vouch sa atin according to our deeds. Tatanggap po tayo ng korona. Kung ating ginagawa dito sa church sa paisi-isi lamang, tatanggap ka ng korona ng paisi-isi siguro. Kung tatanggap ka ng korona na ikaw po yung masigasing mag-evangelize, ang sabi ko, you will receive the crown of life. Kung ikaw naman ay lagi pong nakangiti, pag pumasok sa church, kahit marami kang problema, ngiti ka ng ngiti. Anong sabi ito? Ang Biblia? Hindi ko na siya masyado sabi ko siguro akong exaggerated. Pero pagdating ng panahon na yon, you will receive the crown of joy. Pero pag hindi ka naman nagtuklas, itong ngiti. Then sabi niya rito, the spirit returns to God, ang sabi po sa verse 9-27, man is destined to die once, and after that judgment. Yan sabi sa unang pagsusuri, believers are saved and shall be judged for their rewards according to their works of service while here on earth after the resurrection. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11. 2 Corinthians chapter 5 verse 11, ang sabi po niya, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay ng pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. Yan sabi nito, believers are saved and shall be judged for their rewards according to their works of service while here on earth after their resurrection. Kaya pagkatapos ng resurrection, bawat isa sa atin, pag tayo po, halimbawa, magkaroon ng World War III, alam po niyo gano'ng karami yung nuclear ng buong bansa na mayroon po sa mga nuclear? Napakarami po. Matutunaw po tayo lahat. Kung tayo may sabay-sabay na matunaw, pagdating ng panahon pagdating ng resurrection, natanggap po tayo ng ating mga awards sa bawat isa sa atin. According doon sa ating pagpapagal bilang isang Kristiyano dito sa Jesus First Christian Ministries. Amen. Amen. Sabi nga isang kapatid, kuya, tatay, panay-evangelize namin, wala kayong magdadala. Sabi ko, huwag ka magdadala. Hindi mo na trabaho yun. Trabaho na po ng Panginoon yun. Maaari yung 600 plus na listahan natin sa file. Nasaan man sa ngayon. Hindi natin trabaho kung anong kanilang lagyan. It is the will of God na sila po ay maligtas man o hindi. Wala na po tayo. Sabi ko, continue. Magsisir tayo sa salita ng Panginoon. Imbita na imbita. Kahit ayaw nila. Basta ang gagawin natin is, tayo po ay umayo dahil yan po ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isingit ko lang po sa konti. Alam
Alam po yung mga kapatid, na tayong lahat ay inutusan ng Panginoon. Yes. Amen. Basahin po niyo yung isang pang libro, Matthew 28. 28, verse 28. Yung last chapter ng Matthew. Nakikita po natin na we are commanded by God to go and make disciples of all nations. Kung mayroon bang sinasabing yung nagpapa-worship, hindi po sila dapat tumayo. Ay, yung mga nagpapa-study na mga leaders, hindi po sila dapat tumayo. Lahat po tayo ay utusan ng Diyos na humayo. Pagdating ng panahon, kung ano po yung ating ginagawa, doon po natin malalaman yung sinasabing korona na ibibigay sa atin ng Diyos. Hallelujah. Kaya pag napunta kayo ng ibang bansa, pag tuloy yung inyong nating pinagpapilin na mapunta kayo ng ibang bansa, huwag niyong kalimutan ng Diyos. Amen. Lalo na pag sumasahod kayo ng maraming dollars. Lagi niyong isipin na in God we trust. Ang nakalagay doon sa dollar na yun. Unbelievers shall be condemned and shall be judged for their judgment, for their punishment according to their works of selfishness here on earth after their own resurrection. Verse, sa Revelation chapter 20, verse 11 hanggang 18. Ano pong sabi niya sa Revelation? Pagkatapos nito ay nakikita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay. So lahat ng namatay ay tatayo sa harapan ng Diyos. Ano po nakita po yung mga kapatid? Kasi Kuya Loper, masyado ka lang emosyonal. Kasi tanda ka na eh. Totoo po yan. Sometimes pag nagbasa ko ng Biblia o nakikinig ako ng mga sermons ng galing doon sa atin, minsan na-realize ko yung mga pagkukulang natin sa bawat isa. Naiyak ako. Masyado akong sentimento pagdating sa ganun. Sabi niya rito, maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginagawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Yan sabi niya, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, niluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sila sa lawang apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Hindi po tayo kasama roon, huwag niyo isipin yun. Pero usapan natin dito, mga unbelievers o non-believers. Kasi tayo mga Kristiyano, harap tayo sa Panginoon at tayo tatanggap ng mga gantimpala. Ayon po sa ating mga ginagawa. Ito naman po ay paalala naman sa inyo. Kung tayo po ay nagpatuloy na magiging isang tapat sa Diyos. Pero yung mga non-believers, kung may tiyes o anong klaseng tiyes yan, mayroon po silang kantukan pagdating ng panahon. So nag-enjoy po ba kayo? Naligtas pala tayo? Tatanggap lang tayo ng mga gantimpala sa Panginoon. Pero ang sabi ko, sino lamang yung nagpapatuloy sa Diyos. Yung sabi ko rito sa ating last na pag-aaral ko, there is no purgatory where an intermediate state, the sins of man can still be poured through the intercession of the living. So wala pong purgatory. Lagi yung palalalap niya sa mga nanay, tatay niyo na hindi pa nananampalataya. Sa mga kapatid natin, hindi pa nananampalataya, lalo sa ate ko. Naglalakad pa ng mga santo-santo sa mga bahay-bahay. Wala pong purgatory pagdating po sa isang patay. There is no temporary boarding house for those na hindi mananampalataya at namatay sila. Then ang conclusion po natin, remember God while you can. This is the conclusion of the preacher, si King Solomon nga. Then sabi po, after having enumerated all experiences and discoveries, he concludes that what matters is to remember God while we can. Kaya sabi ko nga doon sa aming napag-usapan ko sa ibang kapatiran ng nakarang araw, sabi ko, habang tayo po ay patuloy gumagawa
lagi nating alalahanin at isipin na kasama natin ang Diyos. Kasi pag hindi mo inisip yan, pag hindi mo inisip na kasama mo ang Diyos sa lahat ng katagumpayan sa buhay mo, lahat ng naangkin mo o nakamtan mo, kung hindi mo naalala ang Diyos, hindi mo lang po yan sa harapan ng Diyos. Let us always remember God. Because God is our provider. Sa lahat ng bagay na meron tayo, God is our provider. Lahat ng provisions ng Diyos ay ibibigay niya sa kanyang mga anak. Amen? Sinasabi po niya nito, and how do we remember God? In Ecclesiastes chapter 12, verse 12 hanggang 13, ano sabi niya? Ecclesiastes chapter 12, verse 12 hanggang 13. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Inahambing ni Solomon yung kanyang sinasabi. Kasi his span of writing noon sa buhay ng isang tao. Isang manampalataya, din nalunod po doon sa mga karangyaan. Habang nalunod sa karangyaan, lagi niya sinasabi na, useless lang po itong mga bagay nito. Useless lang po mga bagay nito, makamtan mo, mamuhay ka man ng mayaman, mamuhay ka man ng lahat ng mayroon ka. Isipin mo, mayroon siyang 750 wives and 300 wives. And for 1 year, 360 days. So, nag-utang pa siya ng 690 days doon sa kanyang mga naririmin na asawa. So, sabi niya, kahit man yung lahat na yan, maisulat mo yan mo naman yan sa aklat, lahat ng ginagawa ng isang manulat. Wala po siyang saysay. Ang sabi niya, pinapahirapan mo lang yung sarili. But then sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masabi, matakot ka sa Diyos. Fear God, sabi niya. Then sundin mo ang kanyang mga utos at pagkatapos sabi niya, at ito ang buong katungkulan ng isang tao. Diba nag-enjoy tayo? Doon ba sa ating pag-i-enjoy, naririnig ba natin na mayroong Diyos po? Pag pumunta ka sa party, pag sila'y tutugtog ng Il Bimbo, napunta pa yung tugayan. Habang umindak-indak ka, na-realize mo kaya na mayroon tayong Diyos. Yan, sabi nito, ito daw po yung katungkulan ng isang tao na kanya pong alalahanin at may takot siya sa Diyos. For God will bring every act of, ang sabi niya, the conclusion when all has been heard is fear God and keep His commandments because this applies to every person. For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. So, sino ang kausap dito ni Paul? Ang kausap ni Paul dito ay mga believers. So, there are times na believers ay gumagawa siya ng evilness at gumagawa din siya ng good. Ay, yung isipin mo lang yung mag-isip mo na masama sa kapatid mo. Ay, hindi ba siya evil? Pag tumulong ka sa kapatid mo, good po siya. So, sabi nito, the truth is, we have started to challenge us to rethink the way we live our lives here on earth. They challenge us to reevaluate what we deem more important to us, what we devote our time and energy and resources on. We are challenged to think as God thinks and to value that which God values more. Kaya dapat natin isipin na kung bawat gawa natin, bawat kilos natin, bawat yung ating pag-communicate sa Panginoon, especially during our prayers, yung ating prayer meeting, we have to think yung mga important values na mayroong isang tao at mayroong po ang Diyos na dapat natin isipin lagi sa ating buhay Kristiyano. Lagi po natin isipin yung church. Ang problema kasi sa Kristiyano, lagi na inisip yung para sa Kanya. Then sabi nito, we are challenged to ask ourselves the question,
what will happen when I die? Kaya sabi niya, this we must do because the Lord has called us into a life of eternity. Amen. Nakuha po niyo mga kapatid? Ang purpose ng Diyos para sa atin ay life of eternity. Ang purpose ng Diyos para sa atin ay yung tayo po ay sumusunod sa Kanya. At pagdating ng panahon, mabuo po yung tinatawag niyang pamilya ng Diyos. Di ba ang sarap pakinggan mo? Pag nagkita-kita tayo ron, uy, si Munmun. Magkakilala pa kayo tayo? Hinihinto si Munmun sa akin. Ano kaya sabihin yung Lord? Uy, Luno. Di ba parang, minsan ang buhay Kristiyano, parang ang sarap i-imagine mo yung mga bagay na yan. Kayo ba inisip nyo yun? Alam ko ang inisip nyo, mapagpatayo ko ng bahay sa Pilipinas. After 5 years, buo na yung bahay ko. Nakakabili ako ng sasakyan. Makabili ako ng motosiklo. Pero ako, habang ako tumatanda, inisip ko lagi, ano kaya yung panahon na yun? Ano yung tinatawag ng millennium? Na magre-reign ako kasama ng Panginoon Kristo? Saan kaya ako lugar? Ini-imagine ko siya. Kaya ang challenge ko sa mga kapatid, sabi ko, do not think doon sa mga criticism, but think doon sa mga bagay na para sa Diyos. Huwag ka lang magkamali na magsalita ng masama laban sa Kanya. Kasi ito po'y gawing panukat laban sa Kanya. Amen. Amen po, Charles? Mag-i-enjoy tayo. Lahat na, i-imagine mo, kailan ko kayo makasama yung aking asawa? Kaya ang asawa mo yan. Kung problema na yan sa buhay mo yan, huwag mo siyang asawahin. Ano kaya ang aking sa aking mga anak? Sutil mo yung mga anak. Lord, hayaan mo na si Lord doon sa mga anak ko. Lagi natin isipin, Charles, pagdating pa ng panahon na yon, tayo po kayo makasama sa tinatawag na eternity. Hindi po tayo nagwawakas nila. Sabi ko ito, this we must do because the Lord has called us into a life of eternity. Amen? So tayo pong nalangin. Hallelujah. Lord, maraming po salamat sa mga ito ngayon. Salamat po sa kapitihan sa mga buhay, Lord. Salamat po po Diyos sa inyo pong paalala sa aming Panginoon. Ang aming pong buhay dito tayo guys is temporal lamang Panginoon. That our life, Panginoon God, ay ang purpose po nito Panginoon God is for eternity, Panginoon. Salamat po Diyos. Pagdalang Panginoon sa Panginoon po Diyos Kristo. Amen. Maraming salamat sa ating narinig na salita ng Panginoon. Yun lang pala ang katungkulan natin dito sa mundo na matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Magpatuloy para makamtan natin ang ating magandang pala sa Panginoon. Tayo naman po ang sa announcement. Una po ay ating church services. Una sa Parwania, nagsisimula sila ng 9 a.m. At dito naman po sa Manggap ay nagsisimula ng 9:45 p.m. Mayroon po tayong New Life Seminar bago ang ating divine service dito sa Manggap. Ganun din sa Parwania, mayroon din silang New Life Seminar. Dito naman sa Salvia ay 5:30 p.m. At sa Pahil, every Sunday, 7 p.m. Ang ating prayer meeting sa Parwania at Manggap ay 7 p.m. Sa Salvia naman ay 10:30 p.m. Inaanyayahan ko ang lahat na tumalo sa kapisa sa prayer meeting natin. Dahil hindi lang po yung mga personal prayer ang pinapanalangin natin dito, kundi nakikipamagitan din tayo sa mga nangyayari sa buong mundo, sa
sa ating bansa, sa ibang bansa, dito at sa lahat. So, mahalaga po yung pakikisa ng bawat isa. Ang School of Workers na ongoing na sa lahat ng churches sa Parwania 5 p.m. Dito sa Manggap ay 1:30 p.m. at sa Salmia naman ay 3 p.m. Every Friday, ang Peace Fellowship sa Salmia ay 5:30 p.m. at dito naman sa Manggap ay 9:45 a.m. Every Sunday sa Pahil at 7 p.m. Ang ating mga Bible study na mamili lang kayo kung saan kayo pwedeng makadalo. Every Monday, Saving Love, Parwania at 7 p.m. At kasama accommodation, nililit ni Sis Kate Lee sa Salmia, 10:30 p.m. Every Wednesday naman sa Pahil Church, 7 p.m. Connected in Christ, Salmia at 7:30 p.m. Salmia Group Hall, Salmia at 10:30 p.m. At meron din po every Friday, the Logos, dito sa Manggap at 1:30 p.m. Mighty Warriors, Parwania, 6 p.m. And every Saturday, Armor of God, Parwania at 7 p.m. Liwanag BS, kay Sis Tintin Residence, Salmia at 7:30 p.m. At meron tayong men's fellowship every last Saturday of the month, quarterly Saturday of the month. And meron tayong couples fellowship na itong darating na December 8 at 4 p.m. dito sa Manggap. So inaanyayahan lahat ng mga mag-asawa na dumalo sa couple fellowship upang lalo pang tumibay yung pagsasama ng mag-asawa at makita natin kung ano yung dapat natin gawin bilang mag-asawa at yung ang Panginoong Kristus yung ating sentro ng ating buhay. At inaanyayahan din po na dumalo ang iba kahit na mga single, yung mga asawa na sa Pilipinas dahil meron din pag-aaral kung paano natin mapagkandaan yung pagsasama bilang mag-asawa. Sa ilalim ng gabay ng Panginoon. Meron po tayong Workers Fellowship, the beginning of worship. Lahat po ng mga workers ay inaanyayahan na dumalo sa Salmia House Church at 5 p.m. 5 p.m. sa November 24. Salmia House Church po tayo. At lastly, itong ating Christmas celebration, Paskong Pasasalamat, nagaganapin sa Parwania Church at 6 p.m. At meron po tayong exchange gift. Mag-start po ng 5 AD at bilhin po natin yung valuable na maglo-long last naman na magagamit ng maalaala ng bawat isa. At potluck daw po. Yeah. Maraming salamat po. Bago nga po mag-benediction, meron po tayo